Sound. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa po, mas malakas po yung mga bata sa taas. Good morning po! Amen. Ayan, mabuti po ang Panginoon. Pwede niyo po bang batiin ng magandang umaga din ng inyong mga kasama? Sige po. Amen. Ngayon po ay magsisimula. Welcome po sa ating second service, sa ating second Sunday of this month as we celebrate 48 years ng kabutihan ng Panginoon sa CTTP SVC. Hallelujah! Sige po, inaayahan ko ang lahat na tumayo sa atin pong pagsisimula. And I invite Sam to lead us in prayer. Good morning po everyone. Let's pray. Lord, we thank you for this new day and for bringing us all together. We offer this time to you. Guide us as we start our service. Open our hearts into your word and help us to worship you sincerely. Be with us always. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Amen! Ayan. At alam niyo naman po, this month po we celebrate nga po yung anniversary ng church, and every week po ay we will declare or sasambitin po natin ang ating CTTP SVC Vision 2026 Declaration. So inahayahan ko po ang lahat, i-declare po natin ng kasama po ang ating puso na ito po ang gusto nating mangyari. Sige po, sabay-sabay po tayo. As one church, we declare we will live on mission, matapang at may pagmamahal na ibabahagi ang gospel saan man tayo isugo ng Diyos. We will grow as disciples, pinipili ang faithfulness kaysa comfort at ang obedience kaysa compromise. We will participate fully sa pamamagitan ng going, praying, giving, and serving. We will build people who build people, raising disciple makers na patuloy na magmumultiply. We will plant and strengthen churches, believing God for transformed lives, families, and communities. We will move forward together, united in vision, aligned in purpose, and faithful in action. Ito ang ating gagawin. Tayo ay magiging ganitong church. Ito ang kinabukasang tinatawag ng Diyos para sa CTTP SVC. All for God's glory. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! And yes, it's indeed na God's grace is more than enough to each and every one of us. Kaya naman, patuloy nating papurihan ng ating Panginoon. Your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still water into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough
your loving justice, God. You use the weak to lead us on. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Let's sing, so remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough, never reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Hallelujah. Oh dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just wanna be where you are. Dwell in your presence, oh God. Oh, I wanna walk with you. And I will climb this mountain, and I'll step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want from my life. It is
is yours, oh God, it is yours. Do your will, have your way, be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done, and I will climb these mountains, and I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want from my life. It is yours, oh God, it is yours. Do your will, have your way, be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done, and I will climb these mountains, and I'll step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. And I will climb, and I will climb these mountains, and I'll step on this shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Hallelujah! Tunay nga Diyos na you are worthy of our praises, O God. You are magnificent beyond our comprehension. You deserve all of our praises. Kaya manatili tayo sa presensya ng Panginoon at patuloy natin siyang awitan. The stars in their place, you who calm the raging sea that came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light, the hope of
Salamat sa Panginoon. Let's sing. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. To you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Let us all welcome the presence of the Holy Spirit in this place. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. 'Cause I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. 'Cause I came for you. Then I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire
earth and encounter once again. Send your fire. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Make room. Come on, let's welcome the presence of the Holy Spirit in this place. Let the Holy Spirit move in each and every one of us. Your way, Let's welcome the Holy Spirit's presence. this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Hallelujah! We give you all the praises, O God. Karapat-dapat ka ng papuri at pagsamba, Panginoon. We dedicate our lives to you, Jesus, because you are worthy of it. You are worthy of everything. You are worthy of all of our praises. You deserve everything, O God. Kaya lahat tayo, bigay natin ang pinakamalakas na papuri at palakpakan sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah!
napakadakila mo sa aming buhay, Panginoon, kaya tanggapin mo itong aming papurit pasasalamat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat na may sabi ng Amen! Maaari na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Isang napakagandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po, tayo po ay dadako sa tithes and offering. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang verse na to, ang Matthew 6 verse 33. Ang sabi po dito, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you." Ngayon po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya mo na patuloy na pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Alam po namin na lahat ng meron kami ay nagmula sa iyo. Kaya po nais namin ibigay ang nararapat sa inyo. Patuloy mo pong pagpalain ang mga nagbibigay ng kanilang mga kaloob. Pagpalain mo rin po ang mga kaloob na ito upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong salita at maitaas ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Happy 48th anniversary. Pakibati ang inyong mga katabi. Amen. Yan po, doon natin makikita ang faithfulness ng Panginoon. Hallelujah. Meron po ba tayong mga guest ngayon? Wala. Okay. So, sige po. This morning, ready na po ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Amen. So, ano nga po ang ating theme for this year? Ayan. So, empowered to move. Ang tanong po, ikaw ba ay empowered to move? Sagot po, magtanungan yung katabi? Yan, sige po. So this morning po ay i-review po muna natin yung last Sunday para makita po natin yung kabuuan ng picture ng ating tinatalakay for this month. So last week, ibinigay po ito sa atin ni Pastor Nina, entitled, Rooted Before We Move. So yung bawat mga aspeto po rito na kailangan nating mag-reflect, let us reflect po kung nasaan na po tayong estado. So the main idea last week na ibinigay po sa atin ay, we are empowered to move forward in faith when our lives are deeply rooted and firmly built in Christ. Hindi po pwedeng manatili lang po tayo kung empowered po tayo. Talagang gagawin natin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. So before God sends us forward, He always roots us deeper in Him. Ito po yung 3 puntos na ibinigay niya. Basahin po natin sabay-sabay. Una, go. Our Christian life begins and continues in Christ. Sa Panginoong Jesus lamang po. And number 2, go. Roots determine fruits and endurance. Mamumunga at mamumunga po tayo. And then 3, go. Built on Christ before we are sent.
May formula pong ibinigay sa atin si Pastor Nina last week. Rooted plus built equals ready for mission. Pakitanong ang iyong katabi, ready ka na ba for mission? Sagot. Ayan. Sabi po dyan, let us grow deep. So when God sends us forward, we will stand, fruit, and last. Pag sinabi po nating rooted, ang mga tanim po na itinatanim, kapag rooted na po yan, nagsasanga-sanga yung mga ugat, right? Pero wala po kayong makikitang nananatili na unless po bonsai. Hindi nag-grow. Ganun lang. Pero nagro-roots. Pero po sa atin, ang disenyo ng Panginoon, pag nagro-root po tayo, tayo po ay nag-grow. No? Built. Yan, built. So, this morning po, before po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ang lahat ay manalangin. Let us all pray. Hallelujah, Father God. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pahiram na buhay na patuloy mong ibinibigay sa amin. And salamat po dahil we are gathered together to study your word and glorify your name, O God. Hayaan mo, Diyos, na sa oras na ito, sa inyong mensahe ay matanggap namin ng buong puso, O Diyos. Mabuksan ang aming mga mata, isip, at mabago ang aming puso at buhay, O Diyos. And may we respond, O God, based sa kung ano ang nais mo na response namin, Panginoon. Yun ang pag-obey, Panginoon, sa ipinagagawa mong mandato, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, at inaangkin namin ang iyong katagumpayan sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So meron po ako ditong picture. Question po, sino sa inyo ang nakaranas ng magpasilab ng ganyan? Kahoy or coal? Ano yung coal? Uling. Yan. Sino? Sinong magaling magpasilab ng ganyan? Wala daw magaling. Pero nakaranas. Pagka gusto nyo po maranasan, pwede po kayong mag-visit sa Nasugbu. Kasi po, pag po kayo po ang cook doon, kasi kami naranasan na yun, bago mag-turo ng salita ng Diyos, magluto po kami. So, isa po yan sa ginagamit, aside from the stove na meron po sila. And, yung iba pa ang ginagamit, no, papel. Papel, sisilaban, tapos pagpapatong-patungin yung kahoy. And then, depende po yun. Pwedeng gas naman pag gusto mo nagmamadali ka. So, madali po ba magpasilab? Hindi naman, ano? Hindi rin madali. Pag gusto mo talaga sumilab yan. Kasi sa mga camping, di ba sino nakaranas? Yung mga nag-camp, Girl Scout, tsaka Cub Scout, Boy Scout, yung friction ng dalawang bato, pwede. O kaya naman, yung kinikis-kis na kawayan, pwede po yun. Nag-i-ignite para po magkaroon ng fire. Bakit po natin yan tinatalakay ngayon? Kasi our topic this morning is entitled, ano po ang pamagat natin? Ang pamagat po natin ay Ignited for Impact. Meron po akong gustong ipakita sa inyo. Meron po kayong mga nababalitaan ng mga wildfire. Tama po ba? Yan. Ito pong Chinchaga Fire. Isa po siya sa na-record sa Guinness Book of Record na malawak yung na damage ng fire na yan. Meron pong 3 category. Ang isa pong category ay tinatawag na single fire. Yan po ay single fire. Meaning, sa isa po siyang lugar nag-start, nag-ignite yung fire, tapos marami na pong nadamay. Yan po ang nadamay po dyan, ang na-damage po dyan. Imagine niyo po, nag-start po yan ng June 1, 1950, nag-end ng October 31. 5 months ongoing ang fire. Sobrang lakas ng impact? Yes. Pag pumunta po kayo sa Nasugbu, makikita nyo yung lupain nila Myra, 1 hektarya. Meron po doong taniman ng mga tubo. Malawak po ang 1 hektarya. Sino po rito may hektaryang lupain?
Wala po akong ganyan. So, kung meron ka pong 1 hektarya, malaki po yun. Malaking-malaki na yun. Pero yung na-damage po from one ignition ng fire is 1.2 million hectares ang pinag-uusapan. So, ganun ang impact. Ano po? Next po, tingnan po natin ito. Ito po yung China, tinatawag na Daxing Aling Wildfire, or yan po yung Black Dragon, ano po, na fire. Pero ang nangyari naman po dyan, from different places, tapos na collective. Tapos yung pula po na yun po yung talagang damage ng fire. Ang total naman po niyan, kung kanina 1.2 dun sa single fire, ito naman po ay 13 to 15 million. Hindi lang 13 hectares. Diba? Kanya pinag-usapan natin para ma-visualize nyo. Yung kay Mayra, 1 hektarya. Okay. Ito, million. 13 to 15 million hectares. So, ang laki po ano? Ang laki. Yung isa, from one ignition, tas 1.2. Ito po, iba-iba pong ignition, pero ang total ay 13 to 15 million. So, ang relation po niyan sa pinag-uusapan natin, kasi ang bawat isa po sa atin ay may fire, right? Ang tanong, kung tayo ay ignited, gaano ang impact natin sa ating paligid? In Acts chapter 1, verse 8, na kung saan we are so much familiar of this verse, pero babasahin pa rin natin kasi yan ang text natin. So sabay-sabay po natin basahin, go. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Isa pa pong verse, Romans 1:6, sabay-sabay po, go. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Amen. So our main idea for this morning is that through the Holy Spirit, God empowers believers to live as compelling witnesses and to boldly proclaim the gospel. Ang ibig sabihin po ng compelling ay hindi ka po makatatanggi. Halimbawa, alalahanin nyo na lamang kung sino ang nag-share sa inyo ng gospel. Kaya kayo tumanggap sa Panginoon kasi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Kanya ay very evident that compelling talaga. You cannot resist yung ibinabahagi sa atin. The reason why we believe in the Lord Jesus Christ. Amen? So, hindi yun hihinto doon. Tayo rin ay mag-share ng gospel sa iba. Let us have point number 1. The Holy Spirit empowers believers to witness for Christ. Ulitin ko po, no, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Nararamdaman niyo po ba at nakikita niyo ang manifestation ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa inyo? Yun po ang tanong. Kailangan po natin i-search ang sarili natin. Alam niyo po, nung napunta na po ako sa ganong realization, na tinatanong ko na yung sarili ko na, it has to be evident kasi. Pag hindi siya evident, ang una nating panalangin ay samahan at kumilos ang banal na Espiritu sa atin. Tama po ba? At ang sumunod ko pong panalangin, kasi third person po ang banal na Espiritu, may possibility po talagang i-neglect natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sumunod po na panalangin ko doon ay maging sensitibo ako sa pagkilos ng banal na Espiritu. Yung tipo bang kung nasasaktan ko na siya,
maging malakas yung conviction na ibigay sa akin ng banal na Espiritu. Nang sa gayon, alam ko kung nakakasakit, kung nasasaktan ko na ba ang Diyos o hindi. Or kung may ipagagawa siya na hindi ko talaga ginagawa. No? Mag-reflect po tayo, ganun din po sa inyo. Kasi po, sa totoo lang, ibinigay sa atin ng banal na Espiritu for us na gabayan. And yun, to empower us. May pinagagawa rin sa atin ng Diyos, ang Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. And for us, to finish the Great Commission. I-scrutinize po natin yung meaning, ano ba ang pinag-uusapan nating power na ito. Sa Bible study tools po, ang dunamis po ay isang Greek word na kung saan 117 times ginamit sa New Testament. Represents the kind of power that is an inherent or intrinsic or built-in. Imagine niyo po yun. Kung built-in, andyan na. Nasa iyo na nang tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Andyan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyo. Sa bawat isa sa atin. Kaya tayo nakakasurvive. Kaya nalalagpasan natin yung mga parang hindi kayang lagpasan. Pero dahil kumikilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin, nakakalagpas po tayo. Amen po ba? It flows from a person to give them the ability to do supernatural things or gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. It stems from the root word duna or daina. Sa Merriam-Webster naman po dictionary, it is the ability to act or produce an effect. Kung may ability to act or produce an effect, question ulit, ano ang effect mo sa paligid mo? Yan. So, ganun po titignan po natin yan. Kaya papanalangin maging align po talaga tayo sa Panginoon. And then, legal or official authority. We are given authority and capacity or right. Physical might, kalakasan, hindi lamang pang spiritual ang pinag-usapan. And then, mental or moral efficacy. The ability, pag sinabi po natin efficacy, it is the ability to produce an intended result. Ang bawat isa po sa atin ay may ine-expect ang Panginoong Hesus na resulta. Yung ating pag-uugali, hindi pa po tayo perfect. Kaya talagang magtutulungan po tayo para mabago ang isa't isa. Pabago rin po tayo sa banal na Espiritu. Yung love po ng pagre-rebuke ay isa pong mahalagang bagay rin po iyan. And then control. Sabi po rito sa verse ng Ephesians, chapter 1, verses 18 to 20. Napakaganda po nito. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the boundless greatness of His power toward us who believe. Ito po yan. There are, in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ, when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places. Yung power po na yon, nabuhay ang Panginoong Hesus at iniluklok sa kanan ng Diyos. And then, ito po, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. All generation, ang power. And then, ito pong pinag-usapan dito, it expresses the power of God to have the intrinsic ability to raise Christ from the dead. And the same power po, Christ has the same intrinsic power, ability, and strength to affect our resurrection from the dead. Yun po yung good news doon, hindi tayo mananatiling patay. In case po na namatay tayo, ang mga naniniwala sa Panginoong Hesus, kapag siya ay dumating, ang lahat po ng naniwala sa Kanya, na hindi na po buhay, ay bubuhayin ulit. Same power na kumikilos at same power na kumikilos sa atin ngayon.
And it has to be evident sa bawat isa sa atin. Ngayon po, sino po sa inyo ang nakaka-familiar about the function of a dynamo? Kasi binanggit kanina, dyna, di ba? So, sino po? Pataas nga po ng kamay. Ako po ay naririnig ko lang na nakakapagpagana yon, pero kung paano siya mag-function in detail, ay hindi ko rin po alam. So kung sino po, taas nga po ang kamay. O sige, sabay-sabay po natin tignan kung paano po ito nagfa-function. Okay. This is a dynamo. That means that you can turn movement into electricity. Sounds Let po. me show you how it works. This is a dynamo. That means that you can turn movement into electricity. Let me show you how it works. When I turn this wheel, it turns the smaller wheel. That turns these coils of wire round and round. And when you turn coils of wire round inside a magnetic field, you produce electricity. This is how it works. However, if I do it backwards, nothing happens at all. That symbol is a diode, meaning electricity has to flow through it in one direction and not the other for electricity to be able to flow. That is a dynamo. If we did it the other way around, electricity in and movement out, it would be a motor. But here is our dynamo. Yan. A dynamo produces electricity when something moves it. A dynamo does not create power by itself. No? It gets power from mechanical energy. A dynamo makes power. Ang kakaibahan niya po sa motor ay ang motor uses power. Yan. Tingnan po natin tong next. We are connected upward. Tama po? For power. Pag hindi tayo connected, walang power. And outward connection for purpose naman po. So dapat yan dalawa lagi. Ganon. Pa-cross po iyan. Gusto ko pong sabay-sabay natin basahin ito. Let's go. 1, 2, 3, go. We are connected upward for power and outward for purpose. Tandaan po natin yan, ano? Yung ating pakikisalamuha ay lagi pong may purpose. And next slide po. Yung kanina, no, source. Ang Diyos ang source, banal na espiritu. And then dynamo, tayo, light. To witness to the world. Minsan rin naman po di ba, dati, nung hindi pa po natin tinatanggap ang Panginoong Hesus, wala tayong ilaw. Na dapat tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. Kaya kailangan po talaga ng ignition. Ano po? Kaya tayo hindi hihinto sa atin na nakakilala tayo sa Panginoong Hesus. Kailangan meron tayong lalapitan, tatabihan, at ipapakilala ang Panginoon. Nang sa gayon, ang kanilang ilaw ay talaga namang magningning. Kuha niyo po, dahil dito sa mundo, dark world po talaga. Kung wala ang Panginoong Hesus, madilim. Hindi natin alam ang ating direction. Next po, sino po nakakakilala kay George Verwer? Isa po siyang Christian, author po siya. Meron po akong binabasang book, galing kay Ate Irene. Hiningi ko po yun. Akala ko po, missiology. Yan, yung pala messiology. About dun sa mga messy. No? We make mess, pero still, God is working. Ito po yung quotation na sinabi niya. I have spent 60 years reading. Stop tayo dyan. Okay. Tayo, ilang years na tayo nagbabasa? Alam niyo po, ang kinagandahan sa pagbabasa ng libro, matututo po tayo sa mga experience ng mga author. Kasi lahat na po yun, kung ano yung nadanasan niya, ma-share niya, and we will learn from him. And then, next, kung hindi pa po nagbabasa, let's start reading para po sa atin yan. And then, and studying and ministering thousands of churches. Question po, sino na po dito ang nakastart mag-minister sa ibang mga churches? Pag hindi po, mag-engage. Kausapin niyo po ang inyong mga digop leader
kung paano po tayo makaka-engage sa pagme-minister, kung hindi man sa church, ay sa mga community, okay? Marami pong naghahantay sa atin sa labas. Imagine niyo po yan, ministering thousands of churches in almost 100 nation. Pero ang sabi niya po, does not seem to mean much. Parang wala pa, di ba? Wala pa, parang kulang pa yung effort niya. Kaya mag-reflect po tayo dyan. Kung siya, sinasabi niya yan, marami na. Actually, marami na talaga yan. Tas tayo, kumusta naman po tayo? Okay, pero hindi pa po huli ang lahat. The reason why humihinga pa tayo, it is because gusto ng Diyos na maganap yung purpose niya sa buhay natin. Amen? Okay. So na-conclude ko po dyan, His priority is leading people to come to Jesus. Question, tayo po, ano ang priority natin? Ito rin ba ang ating priority? Na i-lead ang mga tao sa Panginoong Jesus. Yun. So, punta po tayo sa point number 2. Pero, ano ulit yung point number 1? Ano po? Pakilakasan? The Holy Spirit empowers us to witness. Diba? Para sa mga tao. And then number 2, sabay-sabay po natin basahin. Go. The gospel has the power to save and transform lives. Kung hindi natin yan sasabihin sa iba, paano po nila makikilala ang Panginoong Hesus? Paano po magkakaroon ng transformation kung tahimik lamang po tayo? Sabi po sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believe." Paano po sila maniniwala kung hindi pa po nila narinig? Kaya meron po talaga tayong gagawin. Pakisiko ang iyong katabi. Galaw-galaw. Di ba? Galaw-galaw tayo. Meron pa akong pinrepare, kaya lang medyo maingay. Ito po yung testimony ng mga tinuturuan namin sa Signal Village National High School. Currently po, ang church natin ay merong 5 classes na kinikater. 5 section po yan at nag-a-average po ang estudyante per class mga 38 to 40 something ang laman ng, pero minsan po may mga absent po. Sabihin na natin malinis, 25 per section. So weekly, meron po tayong tinuturuan na mga grade 9 student na nagre-range ng 125 students to 150. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Now, kung nababurden po kayo at gusto nyo sumama sa amin, welcome na welcome po kayo, makakatulong po kayo. Kung hindi naman po kayo makakasama sa amin, you can bring po sa office, nagbibigay po kami ng mga prizes na chocolates. No? Idamay ko na rin po, ang church rin po natin ay nag-engage sa community about 4Ps at nagkakaroon po tayo ng monthly na FDS na tinatawag. Yun po ay pagtuturo sa kanila at after po sila turuan na mas maging maayos ang kanilang pamumuhay, tinuturuan din ni Pastor Raminda. Si Pastor Raminda po ang tagapanguna sa 4Ps at tinuturuan niya rin po ng salita ng Diyos right after po ng FDS. Isa rin pong challenge para sa atin, kung gusto niyo pong makabahagi sa monthly na iyon, this coming February 19, magkakaroon po tayo ng special treat sa kanila. So yung food po nila is mas magiging special. Kung gusto niyo pong makabahagi, pumunta po kayo ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. po yun. At kung gusto niyo rin pong magdala ng something, ay very much welcome po kayo. Kung gusto niyo pong magpabaon sa kanila, tagi 1 kilong bigas, 19 families, pwede po yon. Or something po na in-impress sa inyo ng Panginoon na ibigay para sa ating 4Ps beneficiaries. Yan po ang mga kaparaanan, pwede po tayo makabahagi. Sige po, ito na po ang kanilang mga testimony.
Sa umpisa po. Good afternoon po. Ako po si Radwan A. Villasus sa 9 Eucalyptus. Yung tinuturo po sa amin ng VBEP, tinuturuan po nila kami ng pagkaroon ng mabuting asal at pinapaintindi po sa amin yung kada tinuturo po nilang Bible. Yun lang. Good afternoon po. Ako po si Leo T. Antonio. Kilalang na ang natutulong po ng Philippines Values Education Program sa akin ay natuto po ako may pagsalimuha. Tapos natuto din po ako maging mabay sa aking mga kapwa. Ako nga po pala si Gian Cardera Pipe, taga-9 Eucalyptus. Marami pong nanonood sa akin ng Billback, isa lang po dito ano po, mas napalapit po ako kay God at magbasa po ng Biblia. Isa rin po dito mas naging pamunin pa ako ng tao. Ako naman po si Janelle Pardillo ng 9 Eucalyptus. And ang natulong po sa akin ng Biblia is matuto sa mga salita ni God and mapalapit sa Kanya. Tsaka tanggapin siya ng buo. Ako naman po si Cardia Shirapi Texon. Estudyante ng 9 Eucalyptus. At natutunan ko po sa klase na to ay maging maka-Diyos at maging makapili sa kapwa. At saka magbasa din po lalo ng Biblia. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako naman po si Daniela Candela Estela Peña mula sa Nainyo. Dito po sa program po ito, natulungan po ako na maintindihan po ang mga salita ng Diyos. Pinaaral po nila sa akin ang mga Bible verse po sa akin. Kasi po, kada araw po na pupunta po sila sa room namin, napili po silang Bible verse na saan po. Nakakatulong po sa kanilang paningin namin, napapalapit po kami sa Diyos. At mas naiintindihan po namin kung ano po ang nais na iparating sa amin. Hello, I'm Robin Galanero, Mamadi Galandos. Ang turo ko sa Biblia ay magkilala sa Diyos at ang laging magdadasal. Ang laging kaya ng Diyos kahit ano po ang nangyari. Ako naman si Gresham Martin Santiago from David Eucalyptus. Ano tutunan ko sa David is, lagi tayo respeto sa mga katanda at lagi magbigaya sa kapwa. Yun lang po. Yan. Kung isa-sum up po, no, yung pagkakakilala nila sa Diyos, maging makadiyos. Tapos, sabi po nila, maging mabuting tao. Matutong makisalamuha. Yan ang mga testimony. At may nagbanggit, magbasa ng Biblia. Amen? So, imagine niyo yon. Every week, meron kaming ini-impartan ng mga estudyante ng salita ng Diyos. At mukhang hindi nag-i-impact, pero meron. Diba? So, tsatsagain lang po talaga natin. Nung nag-observe nga po si Rachel sa amin, sumama siya sa amin, na nakapag-comment po siya na yung class, parang magulo daw po yung class, pero progressive naman po sila kasi recently, nagpa-participate na po talaga sila. Pero nung una, ang hirap po talaga. E di syempre po, values education po yung tinuturo namin. Na example niya yung teacher niya na nawala ng patience, pero values education yung ituturo. Alam niyo, nagtuturo ka ng values education, pero parang ikaw nawalan ka ng patience. Yun. So, buti na lang po ay hindi naman po nagmamanifest sa amin yung ganon. Talaga naman po kasing every punta po namin doon ay may verse po silang matututunan. Yun po yung ginugol namin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Alam niyo po, marami pa pong naghahantay na ministry sa labas na hindi lamang po kasi kami makapag-commit lahat. Baka kayo na po yung susunod doon. Meron rin po tayong ongoing sa kapulisan. Sila Pastor Raminda ay nagtuturo sa mga... Nag-start na po ba kayo? Hindi, mag-i-start pa lang po sila. So baka may mga gusto pong sumama para po nakaka-reach out na po tayo sa labas. And dapat nga po magkakaroon din po tayo ng hindi pa lang po natuloy, yung sa funeral service, na kung saan napakaganda po magbahagi ng salita ng Diyos sa may patay. Alam niyo po, nako-comfort mo na yung mga namatayan at masishare yung pa, mas maishishare pa yung kahalagahan ng buhay at kahalagahan ng salita ng Diyos. So may mga ganun pong naghahantay sa atin. Kaya po, kung kayo po ay gusto nyong mag-engage, makipag-usap lamang po sa inyong D-group leader para maiparating sa ating leadership. Amen?
Para lahat po tayo, imagine niyo po, walang mababakanting upuan kung lahat po tayo ay kikilos. Kulang pa po ang ating, baka magkaroon tayo ng third service. Di kaya naman, sa labas na po ang service. At magkaroon po tayo ng mga house churches from different places po, saturation ng South Signal. Yun po yung tinatawag na ignition para sa impact. Ano po? Panalangin po natin yan. Kasi gagamitin po tayo ng Diyos para dyan. Yan na po ang direction ng church natin. Let's have now point number 3. Believers are called to witness with confidence. Gusto ko pong balikan ninyo yung mga nag-share sa inyo ng salita ng Panginoong ng gospel po. Kung gaano po sila ka-confident nung sinesharean kayo. Mahihain po ba? Tila ba hindi ka makumbinsi? O very confident po sila na ito ang daan at ang katotohanan at ang buhay na ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan. Very confident po, no? Kaya nga po kayo nandito. Now, yun din po yung confidence na dapat meron tayo when we share the gospel. So that hindi po sila makaka-resist to receive yung para naman talaga sa kanila na gusto ng Panginoon. Amen? Meron pong, so panghawakan po natin yun, no? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God, for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. And yung sinasabi ko po sa inyong pagtuturo, meron po kaming clippings ng kanilang mga testimony about sa pag-yes nila and how, paano sila naging confident sa pag-share ng salita ng Panginoon. Panoorin po natin ang video na ito. Good morning po. Ako po si Rielan and gusto ko lang din po i-share yung aking testimony as someone nag-take part po sa ating school ministry sa Signal Village National High School. So, nag-yes po ako sa gawain na to dahil nakita ko po siya as an extension ng aking commitment as a Sunday school teacher and dahil personally ako rin po ay bunga ng pag-reach out ng mga ate at kuya ko before. Kaya I want to do the same thing sa mga kabataan ngayon. And kahit na 3 to 4 years lang po yung age ko po sa mga hinahawakan namin, nakikita ko po yung willingness and eagerness nila to learn and to share every time na bibisita po kami doon once a week. Kaya yung confidence po namin, it really lies with the fact na si Lord ang mangunguna at siya po yung kakausap sa mga kabataan. And we're all just instrument and mouthpiece niya every time na pupunta po kami doon. Kaya kahit kami, we're also eager and very excited to share. Kaya nakikita po namin siya as a great privilege and a blessing kapag pupunta po kami. Ayun lamang po. God bless. So, bakit ba ako nag-say yes sa PVEP? It's because of the opportunity to do my part in Great Commission. And every time po na may mga ganitong open doors to do, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, I remember the verse where it says, the harvest is plentiful, but the workers are few. I believe meron pong nag-pray and meron pong nag-ask sa Lord to send more workers sa field na ito. Kaya po, I said yes and I involved myself sa gawaing ito. So, junior high school lang po ako nung nag-start akong mag-help sa outreach for kids sa street namin until maging part po ako ng Kids Club Rally as a staff. Seeing the joy in their faces and their willingness to learn God's Word made me love this ministry. Na-stop po akong mag-serve sa children's ministry nung pa-college na. Kaya nung inaya po ako ni Mami Nina magturo sa high school, nakaramdam po ulit ako ng joy. Although medyo kinakabahan po ako kasi mga high schoolers na po yung tuturuan, hindi na po mga kids. Pero mas natuwa pa po ako nung may isang student po doon na nag-attend dati ng outreach sa compound namin. And it's amazing to see her again as senior high school na. She's one of the participative students sa section na yon, and it is
very visible na may seed na naiplant sa kanya during outreach days. And praise God kasi ang Lord po talaga ang nagpapalago ng mga ito sa life nila. We just have to do our parts and ang Lord na po ang bahala. Ngayon po, grade 9 students na po ang tinuturuan namin. And there are few students na second period na po pumapasok since first period po kasi yung slot namin. But I am beyond grateful dahil mas marami po yung mga willing makinig, matuto, and mag-participate. Lalo na ngayon na ginagawa na po namin yung BBS. Sobrang saya ko po na nakibahagi po ako dito sa school ministry. Truly that this is very fulfilling and only because of God's love, kaya po ako nakakapag-share din ng love to others. So, purihin po ang Diyos for what He did and sa mga gagawin niya pa. Good morning po. Ako po si Amiel at part po ako ng school ministry sa Signal Village National High School. Last year po ay naka-attend ako sa mga conferences at sa PGL. At ang paulit-ulit pong reminder sa akin ng Lord during those times is to share yung life na meron ako. Kaya nung in-invite po ako ni Tita Beck na sumama sa kanya sa school ministry ay agad po akong nag-guest dahil nakita ko yon as an opportunity to take a step towards the Great Commission. Pero at first, andun pa rin yung kaba dahil grade 9 students nga yung tuturuan namin. Hindi nagkakalayo yung age gap namin, kaya may mga bagay pa rin akong in-overthink, pero mas nanaig pa rin yung faith ko sa Lord, and syempre, andun pa rin yung paghingi ng guidance from the Holy Spirit. And at the same time, nakita ko rin yan as an opportunity para mas mabilis na makapag-build ng relationship sa kanila. Kaya, grabe po yung fulfillment every time na nakikita ko yung willingness nila na matuto, na makinig, yung pagpa-participate nila sa mga activities, yung pagsabay nila sa prayer, yung pagsabay nila sa mga body worship, kahit hindi sila ganun ka-familiar doon, ay sobrang saya po at sobrang blessed po ako na makita yung pagiging open nila sa amin. And I'm very thankful din personally dahil hindi lang ako basta nakakapag-serve at nakakapagpagamit sa Lord, kundi nakikita ko rin yung growth ko as a Christian and as a disciple. Kaya I'm praying na patuloy pa akong magamit ng Lord sa mas marami pang bagay in the future. To God be the glory. Amen. Palakpak nga po sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit mga yung younger version po yung mga pinag-testimony namin. Kasi sa totoo lang, wala po talaga sa age yan. Kahit mga bata, pwede po silang gamitin ng Panginoon. Nakakatuwa po, may announcement po para sa children's ministry na magtuturo sila ng ganoon for evangelism. Yung napapansin nyo po, yung mga pinag-pray po rito, ay bunga po ng OCC. Yan po yung sa evangelism po sa children's ministry. Kaya nga po, kung lahat po tayo magpa-participate, yung mga sa mga smaller age ay gumagana. Ano po, para sa ambag ng Great Commission. Ang ating mga kabataan, mga nanay and mga katatayan, let's go. Gets po? Yan po sa mga susunod po. Mahaba pa po yung ating gagampanan. Kasi nasa February pa lang po tayo for 2026. Pwede pong ang mga fellowship po ng women ay mag-create po ng ministry to reach out. Ano po, yung mga nagsusumba dyan, pwedeng yung grupo ng mga nagsusumba ay i-reach out po natin. Sa mga katatayan po, pwede po tayo mag-create ng isa pong opportunity para makapag-engage po tayo sa labas. Amen po? Kung lahat po tayo, yun ang iniisip, talaga namang sobra po ang gagawin ng Panginoon para sa pag-abot ng mga kaluluwa sa ating paligid. For us to have our summary, sige po. Okay. Number 1 po, sabay-sabay. For Christ. Number 2, the gospel has the power to save and transform lives. And number 3, amen. So bilang conclusion po, this is po a call to response. Ang question po ay, do you have a power? Gawin po natin personal.
Sagot po. Do you have a power? Amen. So are you using it? Amen. Participate po tayo, lahat po tayo. Let us choose to be believers who are empowered by the Holy Spirit and committed to making Christ known. Because, sabay-sabay po tayo dito, go. God's power enables us to move. We are ignited to make an impact. Gawin po natin yung makatotohanan. Mag-step up po tayo to reach souls. This month po, starting this week, magkakaroon po tayo ng kindness drive na ang every member po ay ini-encourage to do one act of intentional kindness. At po pwede po itong individual, pwede pong isipin ng magkaibigan. Kung may kaibigan kayo, mag-isip po kayo anong kindness na intentional kindness ang gagawin ninyo, or sa family, as one family, or as the group. So, mamaya po ay i-discuss ni Pastor Norden kung paano po natin mas magagawa iyan. So, mga example po niyan ay pwedeng, kung meron po tayong ini-impress ang Lord sa atin, na mga kapatiran na hindi na natin nakikita, pwede pong dalawin and ipag-pray po sila. Pwede rin pong magpakain sa mga tricycle drivers. Tapos po, pwede rin pong mag-share ng gospel sa mga tao po na makakasalamuhan natin. This can be done on a weekly basis po. So, pwede pong mag-start tayo ng pakunti-kunti. Pwedeng sa pag-aabot po ng pagkain sa kapitbahay. Ito po yung after namin magturo ng Friday, bumalik po kami sa school para magbigay po ng ensaymada sa mga gwardiya. Mga 7 po sila, tsaka po coffee. So, yun po ay isang small act of kindness. Parang nagulat po sila nang inabot namin. Ang sabi namin, merienda nyo po. Tapos masaya po sila. Tapos nagpicture po kami ng mga yan. So, yan po yung sample. Ngayon naman po, meron pong ipapakita at hinanda ang ating mga kabataan na sample din po ng para sa ating kindness drive. Tinatawagan ko na po ang ating mga kabataan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. May nakita kang isang matandang tatawid sa kabahan ng busy na daan. Anong gagawin mo? A. Paunahin siya at sabihin, Nay, ang bagal mo naman. Ano kayang ginagawa ng matanda na to? Nay, ang bagal nyo! B. Samahan siyang tumawid at humingi ng service fee. Ay, Nay, tulungan ko na po kayo. Pero 50 pesos lang po. Kaya? 50 pesos. Ay, hindi kaya, Nay. Sige, wag na. Or C. Tanungin ng matanda kung saan siya papunta at tulungan. Ay, hala, kawawa si Nanay. Tulungan ko na po kayo. Saan po kayo papunta? Doon. Tara po. Sige po. Ano ang tamang sagot? Ano po yung tamang sagot, church? A, B, or C po? Letter B po, hihingi ng service fee. Letter ano po? Ang hina po, parang nagdadalawang isip po tayo. Letter C. Yan. Tama. Lunchtime na at kumakain ang lahat sa inyo, maliban sa isa. Nakita mo siyang nag-iisa at nasa sulok lang. Nalaman mong wala pala siyang baon
at nagugutom na siya. Anong gagawin mo? A. Inggitin siya lalo? Wala kang baon? Ako baon ko tosino. Gusto mo? Asa ka? B. Aalokin siya na makishare sa baon mo. Ito share tayo. Marami naman pinabaon sa akin ha. Basta wag mo ko ubusan. Or C. Mangutang sa kantin under ng pangalan niya. Ate, pwede pong pautang gamit po sa pangalan niya. Ano ang tamang sagot? Ano ba ang tamang sagot, guys? Ano daw? See? Parang letter A. Letter Inggitin A. siya lalo. Inggitin siya lalo? B. Aalokin siya na makishare sa baon mo? Or C. Mangutang sa kantin under ng pangalan niya? So, ano pong tamang sagot? Galing. Tama. Isang araw, nagdadrive ka at napansin mong may isang sasakyan na nasiraan. Anong gagawin mo? Letter A. Bumaba ng sasakyan at tulungan siya. Hi miss, kailangan niyo po ba ng tulong? Nasira po ba kayo ng makina? May tools po ako dito. Letter B. Tignan at tawanan. Lo, mukhang late na to si ate oh. Buti nga. Or C. Tatawag ng taga-tow dahil abala siya sa daan. Hi sir, pwede pong pakatow tong sasakyan sa street namin. Nakakabala na po kasi. Ano ang tamang sagot? C ba? B? B? B ba? Ulitin ko lang po. A. Bumaba ng sasakyan at tulungan siya. B. Tignan at tawanan. Or C. Tatawag ng tow truck dahil abala siya sa daan. C? C ba? C? B? B daw? B daw, sabi ni Jared. Ang tamang sagot po ay A. Tama. Marami po tayong act of kindness na pwedeng gawin sa ating araw-araw. And kahit po nasaan tayo, ay mayroon tayong pwedeng i-impart na kindness. Ngayon po para sa ating challenge, ay ibabahagi po ito sa atin ni Pastor Narden. Thank you. Ayan, palakpakan naman natin yung mga kabataan, no? Galing mag-acting, di ba? So ang tawag po doon sa sinample po nila ay kindness drive, okay? So gagawin po natin yan buong church, okay? Individual or partner, in partner, or by family, or by group, di group po natin, no? So, ano po yung na-inspire po ba kayo? Maganda po ba yung pwede natin gawin? Okay? Gagawin po natin yan pag uwi ninyo hanggang 2 weeks. Okay? 2 weeks po yan. So ano mga pwedeng gawin? Kunyari, kami di ba nababanggit ko po yan kapag dadaan kami dyan sa aming subdivision at bibili ako dyan ng tinapay dyan sa bakery dyan sa kanto. Tapos ibibigay ko yung monay lang, yung taga-anim na ganun lang. Iaabot namin yun sa security guard. Tapos later on, lately, si Lee ay nagbibigay ng trucks na. Binibigyan niya ng trucks kung sino yung guard po doon. So, ganun lang po yung mga example pa. Or, bahala na po kayo, be creative, kayo na po mag-isip. Kailangan yung kayang-kaya ninyong gawin, yung madali sa inyo. Or pwede namang medyo labas sa inyong comfort zone. Yung medyo mas mahirap naman i-challenge nyo naman ang inyong sarili. Yun po yung paraan natin para ma-practice tayo ng tinatawag nating pag-o-oikos, okay? Ino-oikos po natin sila, kinakaibigan natin sila, binibigyan natin sila ng anything, pwede rin ipanalangin sila, okay? Pwedeng dalawin niya may sakit,
Pwede pong mga ganon. Kasi later on po, ay ang pinaka-pakay naman natin ay ma-share talaga sa kanila ang pagmamahal ng Diyos at makilala nila si Jesus, tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po ang goal po natin. Pero siyempre, sa ngayon po, kindness drive pa lamang po ito. Nagsisimula pa lang po tayong kumonect sa kanila at mag-build ng relationship. Siyempre, dapat nakikilala natin sila, okay? So, kasi si Ate Esther, nag-sample kanina, nagbigay siya ng body bag dyan sa mga nag-iihaw dyan. Pero hindi niya nakuha yung number. So wala siyang paraan para i-follow up, para man lang, ma-connect pa ng gusto. So ganun po ang gagawin po natin. So buong 2 weeks po natin na gagawin yan. Pero ito po yung magandang gawin sana natin. Sana ay ma-document natin. Okay? Mag-picture. Hindi naman po sana ito yung fake lang, no? Yung gagawa ka lang ng pag-picture ka kasi gumawa ka ng mabuti. Hindi po ganun ang pakay natin. Ang puso po natin talagang makakonect sa kanila at makakilala sila sa Panginoon later on. Okay? Ganun po So, ma-document natin, pwede naman kayo magpaalam, pwede po ba tayo mag-picture? O kung hindi man, not possible, ay sana maisulat ninyo. Okay? Mai-writing po ninyo. Bakit natin gustong ma-picturean, ma-document po yan? Kasi gagawin nating AVP po yan, audio-video presentation, para sa ganun, makita po ng buong church na talagang i-effort po natin. Okay, nagpa-practice po talaga tayo. Hindi po madali yan sa simula, pero habang ginagawa po natin, ay nagiging natural na po sa atin. Okay po ba? Naintindihan po ba natin? So, sino pong sasali sa Kindness Drive? Okay. 2 weeks natin gagawin yan. Dapat po marami tayo, pupunuin natin. Tapos, papaano nga pala natin isi-send? Okay? Kanina hindi ko nabanggit Maganda sana mailagay nyo sa Facebook ninyo mismo. Tapos, dapat may hashtag yan, di ba? Hindi ko nabanggit kanina. Ano yung hashtag natin? Hashtag SBC Kindness. Hashtag SBC Kindness. So, gagawa po tayo ng picture, ng poster niyan, ilalagay po natin doon yung top instruction. Tapos, para po madaling hanapin natin, kapag may hashtag na gano'n, hanapin lang po natin yan at madadownload po yung mga pictures ninyo. Okay po ba yun? So, nag-gets po ninyo Okay. And then, meron pa po tayong mga ibang announcement po dito. Meron pong seminar sa mga teachers at assistant teachers and staff sa kids ministry. Ang Child Evangelism Fellowship, magkakaroon po ng seminar. Ito po ay gaganapin sa February 14, Saturday. Dito po sa church, magagather po kayo dito kasi mag-online po, mag-join po kayo sa online sa Child Evangelism Fellowship. Sama-sama po kayong manunood. So, yan po ay galing po kay Sister Marivic Esplana ng CM Ministry. And then, mamaya po, meron po tayong blood donation. Okay, nandiyan na po ang Red Cross. Nasa baba na po sila. Just right after the service, magsisimula na po yung blood donation. Kung gusto niyo pong mag-donate ng blood o meron po kayong mga kaibigan pa na gusto nyong imbitahin para po mag-donate, ay pumunta lang po dito. May mga po yan, may instruction po. Dapat na nag-almusal ka o kaya na nanghalian ka. Dapat kumpleto ang tulog mo. Tapos meron naman niya pipirmahan, just come lang po kasi i-evaluate pa rin naman po kayo kung kayo ay pwedeng mag-donate ng blood. Okay? So hanggang mamaya po yan. And then, next Sunday, ito po meron namang LCMS ang mga kabataan. Palakpakan mga kabataan. Love, Courtship, Marriage, and Sex Seminar. Ang title po ay God Set the Bar. Okay? Sa next Sunday po yan. So registration starts at 3 p.m. So meron po silang registration. Meron kayong registration pag estudyante, 50 pesos. Pag working na kayo, 125 pesos. So punta lang po kayo para po makinig kayo at mag-participate po dito po sa LCM na ginaganap po natin. Ito po ay every year natin po ginaganap. And then, sa last Sunday, meron po tayong, yun na po yung ating culmination, pinaka-finale po ng ating anniversary. Sa hapon po yan, yung nakikita po ninyo. Sa umaga po, isang service lang tayo, 8 a.m. Okay, wag po kayo maliligaw. Kasi si Brother Sator kanina, akala niya, every Sunday na yung one service lang. Okay, sa fourth Sunday lang po ang
one service tayo, 8 a.m. Meron po tayong guest speaker, si Pastor Voltaire Pablo. Siya po ang National Director ng Christ of the Philippines. Siya po ang magiging guest speaker po natin. And then kinahaponan, meron pong tinatawag na Ministry Fair and SBC Bazaar. Okay? So mag-open po tayo ng opportunities para mag-sign up po yung mga wala pang mga ministries po sa inyo. Ayan, kung ano yung gusto nyong ministry na may involved po kayo, ay mag-open po tayo dyan. And then, kasabay po niyan yung SBC Bazaar. Ano nga ba yung bazaar na yan? Okay? Kung kayo po ay mga nagtitinda, kung kayo po ay may mga products na sinesell, o kung meron po kayong services na gusto nyong i-promote, ay pwede po kayong magkumuha po ng slot po dito. Okay? So, kunyari, magtitinda kayo ng, hopya, ganyan. Tapos, meron kayong, yung leche plan. Parang may tinutukoy ako. O kaya naman, anything, services, nagmamassage pa kayo ng manicure kayo, lalagyan po kayo ng slot, mag-register lang po kayo. Okay? Kasabay po yan ng ministry fair. Siyempre, kung pagkain po ang inyong ititinda po dito, punta po kayong lahat para bilhan po natin siya. So, yun na po yung merienda po natin. Okay? So, minimal lang po ang registration nun, mga sasali, 100 pesos po sa mga gustong mag-present o magtinda. Okay? 100 pesos lang po. And then, lahat po kayo ay ni-invite po natin. Kayo, pumunta po lahat kayo. Mag-enjoy lang po tayo kasi may basking pa po yan. Hindi kumakanta habang kumakain. May program po yan na tayo nagagawin. Okay po ba? So, that is last Sunday ng February 22, 3 p.m. Okay. And then, syempre, mag-release po tayo ng mga SVC merch. Yung mga merchandise, may tatak na t-shirt na merong nakalagay ng empowered to move, ganyan po siya, o kaya baka may mugs tayo, whatever po, abangan nyo po yan, meron po tayong mga ganon, okay? Ano pa? Yung sobre po na, special na offering, na meron po dyan, yan po ang proceeds po niyan, ay yung 3 trust po natin, kuha lang po kayo dyan, sa baba, at isama nyo na po sa offering kapag po kayo ay nag-offer, okay? Ano pa? Meron pa eh. Nakalimutan ko. Wala na si Ate Esther. Okay. Wala na ba? Wala na, no? Nakuha ko na siguro lahat. Ayan, ito pa pala. Yung nabanggit kanina, hindi ko nabanggit kanina umaga, no? 4 pieces special. Kasi, ayaw nating sabog yung effort natin. Kaya, pinili na lang natin yung mga, pupukusan natin ng ating effort tsaka ng ating pera. Okay? So, isa na po dyan yung 4 piece, di ba? So, meron pong special sa February 19, 1 to 3 p.m., hindi lang po yan yung 4-piece na nagagather po sila dito. Gagawin pa nating upgraded. Okay? So, dapat meron pa tayong something sa kanila. Kaya po, ini-invite po namin kayo, makipag-coordinate po kayo sa ating mga leaders po dyan. Si Pastor Aminda, si Ate Ni, at yung iba pa po. Punta lang po kayo para po ma-witness nyo yan. Okay? So, yan, anong araw yung 19? Thursday. Punta po kayo dito. At syempre po, welcome po kung ano man yung donation o yung pledge po ninyo. Okay? Makipag-coordinate lang po kayo. Gawin po natin special yung pag-connect po natin sa mga tao. Amen po ba? Amen. So, yan lang po ang ating mga announcement. Na-enjoy niyo po ba ang ating preaching po kanina? Message po kanina? No? Napakaganda po, no? At abangan pa po natin, may 2 pa pong messages tayo maririnig na related po sa ating preaching series. Tayo na po tayong lahat. Mag-close na po tayo sa panalangin. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. Yung mga presence po ninyo ay blessing na po. Makikita lang po natin yung inyong mga ngiti, yung inyong pagbati po ay malaking blessing na po yan. Nakakapagpalakasan na po tayo. And let's pray. Father God, maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa natapos naming worship service, Panginoon. Kanina pang simula, Panginoon, talagang binubuo mo kami bilang church, Panginoon. Doon pa lang sa declaration namin ng 2026 vision bilang church, Panginoon. Kami, Lord, ay na-in-tune na kagad, Panginoon, na we are a church. We are a family, Panginoon, at meron kaming direksyon, Panginoon, na binibigay mo, Lord, sa amin. Dalangin namin, Lord, na matupad namin ito, Panginoon. Maging natural, Panginoon, sa amin yung lahat, Lord, ng vision at lahat, Lord, na mga sinasabi, Panginoon, sa amin. Lord, salamat sa presence mo, Panginoon, kanina sa aming worship.
singing, Panginoon, nadama namin, Panginoon, ang presensya mo, Lord, ay talagang bumaba, Panginoon, sa amin, prepare ang aming mga puso, Panginoon, para pakinggan ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil hindi madali yung pinagagawa mo, Panginoon, sa amin, pero ikaw, Lord, ang sasama, Panginoon, sa amin. Ikaw ang mag-empower, Panginoon. Hindi mo, Lord, nais na kami, Lord, ay nakaupo lang at makikinig at uuwi na, Panginoon. Ang nais mo, Lord, sa amin, nagpa-participate, Lord, intentional. Kami, Lord, ay active participant, Panginoon, ng iyong mga pinagagawa, Panginoon, sa amin. Especially, Lord, yung pag-abot sa mga tao, yung pag-declare ng kabutihan mo, pagpapadama, Panginoon, pagmamahal mo, at pag-share, Panginoon, ng gospel, na ito, Lord, yung talagang kapangyarihan, Panginoon, para magbago, Panginoon, ng mga puso ng mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala, Panginoon, sa inyo. Lord, tulungan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, empower us, Panginoon, hayaan mo, Lord, yung mga kinakatakot namin, Panginoon, na hindi namin, Lord, gawin, dalangin namin, Lord, na alisin mo ito, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, hanggang makaya namin, Panginoon, yung mga bagay, Lord, na kinakatakot namin, Panginoon, at maging natural ito, Panginoon, sa amin, bilang mga Kristiyano, bilang mga asin at ilaw, Panginoon, ng sanlibutan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, sa inyo, Lord, yung aming mga kabuhayan, Panginoon. Dalangin namin na maging stable, Panginoon, ang aming mga pinagkakakitaan, Lord, para magkaroon kami ng mas maraming time, Panginoon, na talagang ibahagi ka, Lord, sa mga tao, Panginoon. Lord, maraming salamat. Even, Panginoon, yung kagalingan, dalangin namin, Lord, ito, yung relationship, Panginoon, ng mga family, Panginoon, makakahadlang ito, Lord, kung hindi maayos, Panginoon, ang aming relationship bilang pamilya, Panginoon, yung aming kabuhayan, o kung may sakit, Panginoon, kami. Kaya, Lord, dalangin namin ito, Panginoon, katagpuin mo, Lord, kung nasaan kami, Panginoon, at ikaw, Lord, ang umayos ng aming mga buhay, at pagpalain mo kami, Panginoon, para sa ganun, Lord, kami, Lord, ay maging bahagi ng pagtatapos, Lord, ng Great Commission na iyong inutos, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po, Lord, at sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, hayaan mo na ang pagmamahal mo, aming Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesus at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumaamin, Panginoon, simula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon. Maraming salamat po, Diyos. Pinabalik namin ang lahat ng papurit na walhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magkamayan po muna tayo, magbatian po muna tayo bago tayo umuwi. God bless everyone. See you next Sunday.